Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jenan. Okay guys, episode 1400 at sinadya ko talagang isakto itong titulo 2025 finals at sakto rin na for April 30th maa-upload tong battle na to. Lahat sumakto, naging successful yung month of April run natin. 'Di ba? Bago tayo mag-start, sobrang thank you guys dahil naging okay yung plano, naging okay yung takbo ng April bago tayo mag-start ng review sa tatlong platform, tatlong underground league. Sinabi ko na sa inyo na ganun yung maging structure natin, na by twos, Langit Lupa, 2 battles for Langit Lupa, 2 battles for Pulo 2025, 2 battles for Pedestal 5, 'di ba? Ganun yung naging structure natin, at salamat dahil nandiyan kayo nakasubaybay at tignan niyo yung naging resulta ng month of April natin. Man, it was a very successful month for us. Kaya big shoutout sa inyong lahat. Salamat. Ngayon, eto na. The final chapter of Pulo Titulo 2025 Finals, Twos versus Balts. Kailangan ni Balts na mas maging malakas. Kasi, ito Balts, kung mapapanood mo to, muntik ka na kay Nasha. Tangina. Sinabi ko na rin to sa past reviews ko na si Balts, isa yan sa mga hinahangaan ko dito sa Pulo. Pero, yung battle niya kay Nasha, putya, muntik na siya doon. And, kung hindi nag-choke si Nasha sa round 3, putya, si Nasha pa yung mapupunta dito sa finals. Pero, wala sobrang na-blackout si Nasha dun sa round 3, kaya deserve din ni Balts dito. Consistent si Balts from rounds 1 to 3. Si Tus naman, man, kailangan mong magkaroon ng malinis na performance against the Balts, kasi if madapa ka ng konti lang, Balts will take over this battle. So, na-review ko yung mga battles ni Tus. To be honest, marami siyang stutters, marami siyang slip-ups sa mga rounds niya. Pero still, andun siya, nakakabawi, nakakabangon. So, finals to, ito na yung final chapter. So, para kay Tus, kailangan niyang maitawid yung all 3 rounds niya ng malinis. Kay Balts naman, kailangan niyang maging handa sa kung anong ibabato ni Tus, kaya dapat maging malakas siya all 3 rounds. Yun lang, ganun lang kasimple. So, let's go. Tus versus Balts, Titulo 2025 Finals. Game. Balts, pinili niya mauna. Game. Tus, pakinggan natin, tara! Nanalo ng coin to, si Balts, pinili niya mauna. Tus, pakinggan natin, tara! Kalaban ko, si Erwin Puno Baltazar. Ako naman si Franz De Jesus. Mga ninuno natin pinagbangga na sa nakaraan. Tinalo ni Corazon De Jesus si Francisco Baltazar sa titulo ng balagtasan at nakaukit na yun malamang. Ito'y ganon din naman sa makabagong paraan. Kaso history repeat itself at si Baltazar kay De Jesus magiging runner-up na naman. Kaya Umpisa pa lang, no? napag-inipan ko si Corazon.
Manatilihin ka daw ang tala sa talastasan, kaya ako ang naatasan. Magtanggal sa ulo ni Baltazar kung ganito mukha ng balagtasan. Kasi siya yung Baltazar na naga-R&B. Binibida palagi na lang, ni walang fruitful meaning yung lyrics, mas may sustansya pa yung papaya ni Tito Badang. Spotify yung lyrics, Spotify yung poster, tapos yung shit ko on repeat. Yeah. Maniniwala na sana ako, kaso parang di legit yon. Paano magiging on repeat yung music mo? Karamihan dito mga di naka-premium. Kasi kung makapagyabang ng music, kala mo talaga marami siyang followers na nakabukod. Panayabang lang pala ng track ni wala ng tagasunod. Bukang bibig yung music sa kada battle para sa instant fucking hype. Bads, paalala ko lang, hindi porket may freedom of speech, lahat may bragging rights. Kasi gustong gusto niya maging Kendrick Lamar para makahabol sa current figure. Ako, di ko kailangan gumaya ng black artist. Mag-mask off lang ako, makikita nyo na yung future. Tunog ng culture. Tunog ng culture. Ba yung habol dahil sa inyo yung pulo naging laughing toy. Pa nagba-black accent tong taga-pulo, tunog island boy. Kaya di ka makakalimot na dito mag-choke yung career mong feeling wild and free. Total gusto mo magtunog black, sunod mong sabihin, I can't breathe. Sa'yo ipapasa yung nakaraan nila na madilema. Kaso, balat mo mismo dudumi. Kasi bago ka mangitim, mata mo muna puputi. Pero kahit na ganon, lumamang talaga siya sa akin. Sa laki ng pisngi. Ayun yung reality check. Pag umaalog ng pisngi mo, parang may nagtutwerk na puwet. Kasi feeling kargado na siya. Yung paandar feeling matindi. Kung sino-sinong MC na binabangga, porkit may airbag siya sa pisngi. Mukha kang kunehong puno yung bibig. Kaya mukha siyang laging busog. Tingin niya sa iba laging broke. Kuneho na puno. Okay, kinuha niya kay Luns. Sinong MC na binabangga, porkit may airbag siya sa pisngi. Kinuha niya kay Luns, no? Mukha kang kunehong puno yung bibig. Kaya mukha siyang Kuneho na puno ang bibig. Kay Luns, hamster na puno yung bibig. Okay. airbag siya sa pisngi. Mukha kang kunehong puno yung bibig. Kaya mukha siyang laging busog. Tingin niya sa iba laging broke. Pwes manggagaling yung shot sa magazine ng Playboy. Pero sa ulo ng kuneho niyo makikita yung rabbit hole. Kasi lalamunin ko tong feeling cold-blooded na lame bitch. Sa sobrang cold ang gagawin ko sa'yo, magpapatigil na lang sa'kin ay brain freeze. Okay, brain Hindi ako freeze. nakalimot. Pag nagpo-post daw, aura farming daw yun. Yun yung sabi ni Baltz. Tangin na pauso ka, mamena. Ibig sabihin lang nun, hindi ka pa handa sa final battle kung hanggang ngayon sa aura, farming ka pa rin. Kasi rap clinic para sa'yo to. Pero wag ka na umasang gumaling. Kasi sasaksakin lang naman kita ng kutsilong may dugo pa ng taong may AIDS. Habang ikot ko yung garote with hate at yung responde malate. Sakit sa ulo tong twist na dala ko, parang bago kang braids. Sakit sa ulo, okay. Yung responde. Total parating pa lang kayo. Mga namumuli sa eksena para mga pulis sa eksena kasi parating pa lang kayo. Nung kami na naging mukha ng pulo, doon kami naniwala parating pa lang kayo. Kasi kung kailan huli na ang lahat, guess what? Parating pa lang kayo. Ayun na yun. Pagkakakilanlan ng grupo niyong balo, di mo na kailangan magkampyon. Kagrupo mo na mismo nagbigay ng titulo sa'yo. Kasi ang mantra ay chant para mensahe sa langit makarating while the players deeper. Kung mantra taga-bukas ng pinto sa langit, bakit mga mantra dito mga gatekeeper? No man is an island, tama. No man is an island. Pero bakit inihila nyo pababa mga nabubuong hukbo? Crab mentality talaga kasi sila yung mga cancer sa pulo. Kaya ako, ayun, parang John Lloyd at Chaina lang sa panalo, laging autolock. Hindi freestyle pero patay ka on the spot. Ang bonak ay ito lang wak. Donald Trump sa tenga, sa tenga, trauma yan. Aking tundok, magbibigay sa'yo ng coma, par. Kulagdaan na lang pala sa titulo, ang kulang tito nakahanda na aking autograph. Kasi kung hinaasahan mong matatanggal sa Valenzuela ang titulo, huwag ka na umasa. Mananatili ang visa victory. Kasi tapos na yung era nyo, Baltz. Panahon na namin para gumawa ng history, bitch. Dahil mo lang ba, pakinggan natin! Whew. Guys, pakinggan mo natin si ano to para sa akin kasi itong Tools at Baltz, halos parehas sila ng halos parehas sila bumatel halos parehas silang ng estilo. Yun yung sinasabi ko sa inyo, halos parehas sila ng estilo. Kaya I think yung mga rounds ni Tools, I think kayang-kayang tapatan ni Baltz yun. But vice versa,
kayang-kaya rin tapatan ni Tuz yung mga rounds ni Balts. Ganon ka identical yung estilo netong dalawa para sa akin. Parehas sila ng aggression, parehas sila ng mga pinupunto, parehas sila magaling sumilip ng best angle para sa kalaban. So ganon. Okay, sa round 1 ni Tuz, hindi ko alam kasi kung pagsasabay natin eh. Pero sige, ganito. Yung round 1 ni Tuz, slow start. Para sa akin, slow start eh. Pero hindi naman sobrang tagal. Siguro after 8 lines na kumukonekta na si Tuz. May ibang, aminin ko sa inyo, may ibang mga references lang si Tuz na hindi ko magets. So, hindi ko na isa-isahin. Pero I think may tatlo siyang reference na hindi ko naintindihan kung ano, pero nag-react yung crowd. So, unfortunately, hindi ko yun kayang iskoran kasi hindi ko na ano yan. Basta I think parang parang dalawa or tatlo siya. Parang ganon. Pero, may mga times din na nagigets ko yung mga pinupunto niya at yung crowd naman hindi masyadong nag-react. So, ano lang parang break even lang eh. So, yun. Performance, okay yun. Hindi ko na isa-isahin Hindi ko na isa-isahin yung mga tumatak na linya. Pero overall na lang. Finals to guys, pucha, kailangan nating mas maging detailed sa bawat kategory. So yun, performance, I think okay na okay yun, malinis. The presence, okay na okay rin. Aggressiveness, okay na okay rin. Energy, okay na okay din. So hindi bumaba yung performance level ni Tuz along the way. Kung paano niya in-start yung round niya, pataas yung naging energy level or yung performance level niya. And then, in terms of returns naman, kumukonekta naman yung iba. May mga times naman na para sa akin, hindi siya gawin kabigat kasi hindi ko masyadong maintindihan yung mga references. Yun, naging honest lang ako sa inyo. Okay, Balts, pakinggan natin. Balts! Ano daw? Di mo magamit yung mga pakinggan natin, Balts! Balts na Balts. Balts na Balts daw. So, 'di ba? Sabi ko sa inyo, halos identical sila. Halos identical kasi talaga sila ng estilo. Okay? Dahil mo ng ira nyo, Balts, panahon na namin para gumawa ng history, bitch! Dahil mo ng pakinggan natin, Balts! Para di mo magamit yung mga rason na naka-imbak pagkatapos kumasila, para yung mga nakalikod sa'yo di masyadong mangiyak. Bilang partida, buong round ko, walang mantra magre-react, pulo game! Game! Mukha kang elementary boy scout na a-attend ng jamboree! Mukha kang Jensing mabilis na opentas opinyong punong-puno ng irony! Mukha kang bunso na kaya kong kutusan randomly! Paiyak ka na habang tinatambakan, tas sasabihan pa kita ng Anthony! Immature ka pa, Tuz, wag ka nang umawa. Tanga, di counted opinion dito pag yung Facebook mama gumawa. Kaya bye-bye pag sinimulan ko na magpaula ng highlight. Lampa kesa masasagasa ang bata, parang sa Iraq ako nag-drive-by. Tong si Franz de Jesus, papakitaan ko ng killer moves. Mag-ingat pag ako na-trigger tools, ako'y mas wise man yan ang bitter truth. At hindi hipokrito si Haring Baltasar yung dito luluhod sa De Jesus. Kasi nagmumulte daw siya. Pares silang may reference sa De Jesus tsaka Baltasar, no? Actually, yun nga yung umpisa ni Tuz eh. Maganda nga yung umpisa ni Tuz eh. Yung about dun sa Baltasar tsaka Tuz. Ang ganda. Baltasar tsaka De Jesus. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ito si Haring Baltasar yung dito luluhod sa De Jesus. Kasi nagmumulte daw siya. Angas niyan, Pard. Tigas mo mag-flex eh, no? Nagagawa mo yung standard. Nakakulang ka sa conviction. Kaya wala kang room shaker. Parang graded recitation. Yung cadence mo na lame, sir. Saka ba nagsusulat to sa Manila paper? Walang diin kahit nagmumura. Ganyan nangyayari pag pilit magmulti, nagmumukhang ulol na. Kinokomplika lahat kaya di na natural tunog niya. Ending sobrang focus mo magkabisayang sining mo, wala nang kaluluwa. Walang kaluluwa kaya matik na batay pag pinakain ko ng left at right. Body bag of the night. Kahit anong gawin mo, di mo makukuha gantong enerhiya sa live. Kahit type ang musik na mo, di ka nagagawa ma-hype. Di nga kasi dati ganyan mag-rap nung di mo pa ako napapanood kay Bak. Gasolina galing sa akin sa'yo, nag-angat. Ngayon di ka na sobrang wak. Diba? Kahit pa paano, tumama tayo, diba? Na si Tuz at yung itong battle na to, Tuz at Balts, halos identical sa lang estilo. Tapos ngayon, ginagawang angulo naman ni Balts
na yung estilo nito galing daw sa kanya. So, ayos. Tanginang yan. Na ano pa, tumama pa tayo dun. Nice. Kung si Dabo, di ka nagagawa ba? Hype! Di ka kasi dati ganyan mag-rap nung di mo pa ako napapanood kay Bat. Gasolina galing sa akin sa'yo, nag-angat. Ngayon di ka na sobrang wak. Ang kaso lang tools, di na ako kopya swag. Kopya structure, cadence, flow. Kopya pati bangs ko na diretso. Bit-bit mo stilo ko mula verse script hanggang espero. Tanga pakitaan mo ko ng respeto. Nagmukha na akong heb-abi kasi buong tindig mo ako nag-invento. Tangina mo. Gamitin mo dyan sarili mong talent. Huwag ka sa akin nakikimarket. Kadagaya mo sa akin mukha kang retarded. Napatunayan ko lang malakas tong estilo ko na gamit. Backshit! puta. Dahil sa tamod ko naubos pati kabilang bracket. Shit! Sige ako matagal nang bumabattle pero wala pa rin sa flip top. Gets niyo yun? Gets niyo yun? Kasi sobrang lakas ng tamod ko. Naubos ka pati kabilang bracket. Tang inang bigat nun. Diba? Sana nagets nyo yung pinupunto ni Balls doon, pero yeah, solid yun tol. Solid yun. Na parang ang pinupunto niya kasi doon, since pares nga sila ng estilo ni Tuz, so parang siya na rin yung umubos doon sa kabilang bracket, diba? Yeah! Tang ina. Ang ano nun, ang talino ng ano na yun, talino ng estilo, ang talino ng linya na yun. Nang dahil sa napatunayan ko lang malakas tong estilo ko na gamit. Backshit! Nang dahil sa tamod ko naubos pati kabilang bracket. Sige ako matagal nang bumabattle pero wala pa rin sa flip top. Kesyo tadhana nagdamot. Balagbag yung mga tracks pero walang sound trip na batok. Kaso yung katotohanan hindi mo naarok. Na kahit anong layo ko sa mainstream at big stage kumpara sa inyo lahat, mas malapit ko yung maabot. Bigat. Next year ka na lang po mag-asa. Next year baka kaya, next year baka gumana. Kaso malabo ka pa rin magkampiyon. Kasi next year sasali daw si Nasha, tingnan natin kung may tsansa. Pinaingay ko yung crowd kasi enerhiya ko napasa. Ngayon mo sa akin sabihin, boy, kung binubuwat ba ako ng mantra. Ay, ano ba ka natin? Kaso hindi sumali si Nashi. Nasa flip top na eh. 'Di ba? Yung titulo 2026, walang Nasha doon, guys. Kung nakita niyo na yung bracket ng 2026 titulo, wala. 'Di ba? Anyway, tangina, based na lang talaga sa preference mo eh. Based sa preference ko, guys, ulitin ko, base sa preferences ko. I'll go with Balls sa round 1. Big shoutout sa mga references ni Tuz, especially the first one, yung Baltasar tsaka Desus. Isang magandang references yun para sa kanilang dalawa, na itawid niya yun ng malinis, na itawid niya yun ng maayos, na itawid niya yun ng epektibo. Okay? Gusto ko lang iklaro sa inyo. Ito yung clarity side. Pero yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, may mga times na may mga references din si Tuz na hindi ko abot or hindi ko naintindihan. Yung Black, ano ba yun? Yung Black, may isa pa sinabi. Basta tatlo yun na medyo nag-react yung crowd, pero para sa akin parang question yun sa akin, question mark. Okay, so pero di ko na inano. Ang mga iniskuran ko na lang, syempre yung mga nagustuhan ko, yung mga naintindihan ko na para sa akin direct talaga para kay Balz. So yun, konti lang din naman, marami rin naman at konti lang din naman yung mga reference ni Tuz na hindi naging epektibo para sa akin. Pero isang maganda at kompletong round yun para kay Tuz. Then kay Balz, dito na nagkaroon ng gap in terms of sulat. Unang-una binreakdown ni Balz si Tuz na yung estilo niya is galing sa kanya. Na which is, yun nga rin yung sabi ko sa inyo na parang itong dalawang to almost identical eh. 'Di ba? Then gumamit din si Balz ng mga magagandang references na madaling ma-absorb at madaling maintindihan. To be honest, mas na feel ko
yung mga punchlines ni Baltz, mas na-feel ko yung mga angles na ginamit niya, yung mga reference na ginamit niya, mas na-feel ko. Kaya para sa akin, mas mabilis niyang naipatatama kay Tuz yung mga mensahe niya, yung mga punto niya. 'Di ba? So, yun. Kung paano niya binreakdown si Tuz, ang ganda-ganda ako doon. Kung paano niya siningitan yun ng mga iba't ibang angulo at references, naastigan ako doon. 'Di ba? Kaya, para sa akin, konti lang naman, Baltz, 9:8. Round 2, pakinggan natin. Hoy, kung binubuwat ba ako ng mangka? Yeah. Ay, ano ba? Pakinggan natin. Hindi ko ginaya yung gupit niya. Ano na ito, porkit pares tayong poging rapper. Sinabi ko dun sa barbero, gupit gray matter. Yo! Bago tayo magsimula, may gusto lang ako itanong. Kamusta pagiging batang ama? Kasi for the context, nabuntis niya yung tropa niyang pinipilahan ng mga manliligaw kaya naman biglang ilang-ilangan. Tapos si Baltz ayun, irap-irapan, pigang-pigana sa edits siyang tigas-tigasan. Gantong-gato yung mga boy best friend na iniiwasan. Kasi na-curious lang daw si ate kasi kala niya si Baltz may kifi. Tapos si Baltz Gago. nagmalinis. Ganun daw kasi yung tropa. Kaya kang bigyan ng pag-ibig, literal na friends with benefits. Kaya di na ako magtataka. Kung isang araw siraan mo na rin mga grupong sa'yo nakapalibot. Di na bago sa akin yun. Patunay yung anak mong nabuo na sanay ka ng tumira ng tropa patalikod. Round 2 game! Kanina pa game, nilalaro ko na lang tong bata on cam parang stream ni Bugoy Carino aba. Tipong tinapat magulang na bata sa batang magulang boy, bagito ka pa. Kasi, nagdadoubt na daw siya kay Lord. Kaya napadasal siya na sana makabit niya ang fetish niya. Ayun, naging batang ama. Aga ng blessing Kasi dinidemonyo niyo yung babae. Dadalhin niya raw sa langit-langitan. Talagang sugo na anak ang lumabas. Kasi parang ay Baltz to bus anak ay maning-manilang. Kaya major problem agad ang tinapat kahit sila pa lang ay minors. Sinira mo yung system niya, yung I love you mo may virus. Oh, wow! Yun, maganda yun. Maganda yun. Nagustuhan ko yun. Tangina, ayos yun. Ayos na, yun, I think, yun yung pinakamalakas na angulo or na reference ni Tuz dito from round 1. Kaya major problem agad Yung I love you mo may virus. Sinira mo yung system niya, yung I love you mo may virus. Ang ganda nun. Kaya ligaw yung panliligaw. Kasi nabuntis niya lang kahit hindi niya bet. Walang direksyon yung relasyon, hindi kinikilala ng West. Kaya kung gusto mo maging role model sa anak mo, sa pagkatalo, itago yung upde. Di baling halata. Beauty is pain, Baltz. Kaya tiisin mo yung sakit kung gusto mo ng imaheng maganda. Kaya, kapul sa noo, kulat ang buo, magpulat sa pulo ng pugot na bungo. Kainin mo lahat ng pasabog ko, total sanay na sanay ka magpaputok sa loob. Kaya tama na angas-angasan, Baltz. Kasi alam namin deep inside, isa kang family man. Pag sinabi niyang di niya pagbibigyan ng pag-asa mabuhay yung bata, di ako yung tinutukoy niya. Ayun yung kanyang family plan. Kasi grabe yung anak, grabe yung kapit ng anak. Tila kay Lord siya'y purified na, manang-mana sa ama. Kasi 3 beses na nilaglag, nakasurvive pa. Pero kahit na ganun, hindi ka pa rin binibida ni Shernan. Kahit anong palit na estilo mo, 3 beses ka nang nalaglag, di ka pa rin tinuturing na special ng tito mo. Ay, totoo naman O, diba? Ang bilis ma-trigger. Kasi tensyonado to. Ito'y suicide mo, boy. Kasi magbabackfire sa'yo yung pagka-desperado mo. Meron akong 9 to 5. Meron akong trabahong marangal. Aba, dapat lang. Total nakabuntis ka ng bitch talk mall. Ako mismo puputol ng bloodline kung gusto nyo ng birth control. Yeah! Kasi pinapalabas niya na dapat bayaran ng anak ang pagpupursige ng ama. Ayun yung tinatatak niya na favor. Kala mo talaga siya yung nagluwal kung makapagyabang ng labor. Pwes di Tangina, malakas tong round 2 ni Tuz. pagpupursige ng ama. Kasi, birth control. Kasi, Ang ganda na ito. ako mismo puputol ng bloodline kung gusto nyo ng birth control. Yeah. Kasi pinapalabas niya na dapat bayaran ng anak ang pagpupursige ng ama. Ayun yung tinatatak niya na favor. Kala mo talaga siya yung nagluwal kung makapagyabang ng labor. Pwes di Galing, no? Pwes di kita papaabutin sa calling mo. Parang call center agent na laging late at manatili ka sa underground. Total sanay ka sa graveyard. Okay. Kasi siya'y busog na busog sa papuri ng mga kritikong wak, mga tropang napili hungang. Feeling niya, ingit kami sa sahod niya, well,
Feeling mo lang, di ka mayaman kung nananatiling sapat. Doon lang kasi siya nakakapagyabang sa tingin nyo at pinagmamalaki na lang kinikita niyang above minimum na. Total pinapakita niyang todo para sa amin ay minimum lang. Ako yung estudyanteng babasag sa'yo. Walang preno to cap. Wala man akong 9 to 5 pero yung break ko nakatapat sa akin 12 o'clock. Ako... Yung break. Yeah! Yung break ko nakatapat sa akin 12 o'clock. Fuck! Tus! Walang preno to cap. Wala man akong 9 to 5 pero yung break ko nakatapat sa akin 12 o'clock. Yeah! Solid, no? Ako puputol sa win streak ni Erwin Puno. Tatagpa sa standing niya para lang matuto ka. Total magkakaroon lang naman ng papel sa industriya si Puno kapag naputol na. Okay, papel, Puno, okay. Babae mong anak para makuha lang ang punto. Total balang araw pag hinug na siya may iba rin namang sisibak sa bunga ni Puno. Galing pang bagong tipan ang tatapos sa makaluma na boses. Susunugin ko tong Puno hanggang makausap niya si Moses. Ay, Shit. Huwag na magtaka. Ganda nun, tol! Galing pang bagong tipan ang Ganon. tatapos sa makaluma na boses. Susunugin ko tong Puno hanggang makausap niya si Moses. Ay, huwag na magtaka. Huwag na magtaka kung bakit nadamay pati mga naniniwala kay Balz aking dinurog ng puro. I'm just digging his grave kaya kapul pati mga rooting kay Puno. Ililibing kita sa kung saan ka nakatindig while the story goes. Sa'yo na nakapangalan yung tinatayuan mo kaya Balz, the floor is yours. Yeah! Tang ina mo, Tus. Whew! Kung ganito yung round 1 ni Tus na para sa akin walang sayang. Ito para sa akin lang ulitin ko lang guys, para sa akin lang. Review ko to so para sa akin, opinion ko. Doon sa round 1 ni Tus, maraming malalakas na linya. Agree ako doon, maraming malalakas na linya. Maraming nag-react doon, maraming naging wild doon. Pero in my own opinion, marami siyang sayang doon. Kasi may mga times nga na masyadong malalim yung references or masyadong parang out of context or out of way yung references na hindi absorbable agad. So ganun I think yun yung nagpa-down sa performance ni Tus para sa akin. Kasi tingnan niyo yung round 1 ni Balz. Ang bilis niyang maipatama yung mga punches niya. So para sa akin, nakuha talaga ni Balz yun. Sa round 2, eto na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na if ganito kalakas yung round 1 ni Tus, na ganito yung mga references niya na sobrang mabilis ma-absorb at maipatama, tangina baka rounds 1 and 2 pala makapag-decide na ako na kay Tus yun. Pero iba yung naging story ng round 2. Mas ang daming haymaker. Actually, hindi nga siya haymaker Puta, ang daming room shakers dito. Yung Bloodline, diba? Putulin kay Bloodline. Yung marami tol, putang ina. Ang dami ko nagustuhan dito. Hindi ko na isa-isahin. Men, basta mas mabilis tumatama yung mga haymaker ngayon, yung mga room shaker ngayon compare sa round 1. Mas nasi-set up ni Tus ng maayos na sobrang worth it dun sa pinaka punchline or haymaker. Mas sulit, mas solido, mas ramdam mo yung bigat, mas ramdam mo yung punto. Ganon kalinis yung round 2 ni Tus. Diba? Tangina, may hirapan si Balz kung ganon kalakas yung Tus na magpe-perform lalo na sa round 3. Pero respeto, pakinggan natin si Balz. Tanginang to, hapit na hapit. Game. Gupit gray matter, gupit nung natalo sa tournament. Uy! Tanginang virgin to, ang tibay. At least ako, maaga kong naranasan mang cream pie. Gago! Tanginang rounds yan, yung crowd kanina pa ako iniintay. Paano mas entertaining pa sa round mo pag 3 minuto ako nag-freestyle? Palabas ko to. Pero sige, sumingit bago ka mahimlay. Ganyan talaga mga karakter na mamamatay, dumadami yung screen time. Woo! Nananalo ka lang kasi wala sa yung ginaganahan, paano ba naman? Pag ikaw katapatan, may disclaimer pang kailangan. Ibang Tus yung kalaban ko, hindi yung tagalaglagan. Di ka malakas! Nag-underperform lang sila. Paano sa'yo palaging duda? Awit putya. Di ka tinuturing na dark horse, ang tingin sa'yo saling pusa. Wala kang nakalaban na nag-A-game.
Kasi walang sumeseryoso sa ganyang klaseng writer. Ngayon mateterminate ng sniper tong umaasta na heavyweight fighter. Kasi kung tingin mo deserve mo mag-finals, tanungin mo muna sarili mo kung tatagos ka ba sa esperong nasa 88 fire. Di mo pa rin gets? Okay. 88, yung performance daw ni Hespero nung 88 Fire na 1 minutes, napanood ko yun. Fighter! Kasi kung tingin mo deserve mo mag-finals, tanungin mo muna sarili mo kung tatagos ka ba sa esperong nasa 88 fire. Di mo pa rin gets? Ito sampal na tatagos sa iyong balat. Ikaw nananalo kasi na-underestimate ka ng sagad. Ako natatalo kasi pag ako kalaban, binubuhos nila lahat. Okay. Di porket nasa dulo tayo ng tournament, mag-arrival na. Papatikimin kita ng welcome to battle rap moment habang nasa finals ka. Paano? Kalalangin tao, kakamping. Kala mo mananalo ka sa akin gamit political shit. Gago lagay mo alanganin. Huli niya nakalaban na SK, inakusahan na magnakaw ang hangarin. Ang tapang niyang pinapaamin, wala namang ebidensyang maihain. Kasama yun makibaka! Ba't mo dinadamay sa pahaging? May kutob ka lang onte, masama agad? Tangina, Wex writing! Guess what, Tus? Yung ginagawa mo, walang pinagkaiba sa red tagging! O sige, pagpalagay na natin na ginagamit mo lang tong platform para yung boses mapakinggan ng masa. Eh ba't nung wala ka pa sa turna, wala kang mga ganyang para? Nag-antay ka ba ng titulo para Tangina makaboses mo. ng gara? Pagiging makabayan sa loobin mong dala-dala talaga? Ganda! Putang ina mo, chinek ko yung YouTube mo, wala kang nasulat na politikal na kanta! Pero sige, di ka na naghahabol ng clout. Makatulog ka lang na mahimbing sa kama. Pero wala ka pa rin pinagkaiba sa mga DDS troll na tanga. Kasi kung bumoses ka lang para manalo sa tournament na may prize money makakamada, ibig sabihin, tus yung pagboses mo, kailangan bayaran pa! Kaya itong batang pagiging peking aktivista ang hilig, bibigyan ko ng mga galos. Sige, manatili ka nakatindig para masapak ko na maayos! Itong batang pagiging Tangina peking mo. aktivista ang hilig, bibigyan ko ng mga galos. Sige, manatili ka nakatindig para masapak ko na maayos! Mas expose ka pa sa mga Marcos! Gamit ka ba o kalsada, magsisilbi mong tulugan. Hanggang sa di maamin na magulang mo, wala ka na kahit kitang-kitang duguan. Di nila sasabihin na Tanginang patay ka yan, na oh. parang sa rekto ka na putukan. Ang inang yan. Parehas lang tayo, gusto magkaroon ng mindset na progresibo. Kaso nakasandal ka sa bang Amerikanong liberalismo. Bago ka magpaka-agresibo at pakyuhin mga konserbatibo, alalahanin mo tus yung mama mo, katoliko. Pero malay ko, kung gets mo sinasabi ko. Eh puro ka bullshit. Tangina mo pa cool kid, new breed ka na stupid. Ideolohiya ko galing sa libro, yung sa'yo galing sa newsfeed. Shit! Sa battle ka lang aktivista! Hindi sa kalsada! Paano kami Tangina. mai-impress? Kahit walang alam sa politika, ginagamit para manalo, wag ka sa aming magbalinis. Kagaya mo lang din mga tinutulig sa mong DDS. Kasi pinasok mo lang din naman yung politika para sa sariling interes. Get the fuck out of here! Tang ina mo, Balts! Yeah, ang ganda ng ano niya, no, delivery niya. Alam niya kung saan, tangina, na-practice niya ng sobra yung rounds niya, men. Alam niya kung saan lalakas lalakas dito. Hihina dito. Pero masakit pa rin eh. 'Di ba? Ang ganda nung mixture ng high notes sa low notes ni Baltz. Isa 'yun sa mga napansin ko kasi maglalakas siya ng boses. Tangina, ang ganda nun, aggressive. Tapos pag naghina siya ng boses, hindi mo masasabi na humina din yung linya eh. Pag humina siya ng boses, pag naghina siya ng boses, alam natin, ramdam mo pa rin na, putang inang sakit naman nun. Gaganong ka pa rin eh. Ang ganda ng mixture ng high and low notes ni Baltz. Men, basta nasabi ko sa inyo, no joke. Sobrang ganda ng kung paano niya nilatag yun, kung paano niya pinerform yun sa ganong mga boses. Ibang klase. So, sa question na kanino yung round 2, mahirap, no? Yung round 1, binigay ko kay Baltz, ulitin ko lang, binigay ko kay Baltz yung round 1. Pero sa round 2,
mahirap kasi parehas sila nagkaroon ng moments. Parehas sila nagkaroon ng momentum, parehas sila nagkaroon ng mga iilang mga haymakers o room shakers. Marami. Yung kay Tuz, meron siguro mga 4 o 5 haymakers. Si Balz halos ganun din, 4, 5, 6, ganun din na haymakers yung kay Balz. So parehas in terms of haymakers, kung in terms of haymakers yung titignan natin, almost the same. In terms of punchlines naman, almost the same. Aggression, sa tingin ko, lamang si Balz sa aggression. Performance, sa tingin ko tabla. So, mahirap. Either way, kung ano yung trip nyo, 'di ba? Kung kayo ang magja-judge sa round 2, depende sa magiging taste nyo kung kay Tuz ba yun or kay Balz. Pero sa tingin ko guys, magkakaroon to ng recency bias. Guys, sinasabi ko sa inyo, baka feeling ko isa sa mga rason ng mga live judges natin is mga recency bias. Kasi tingnan nyo maganda yung round 2 ni Tuz. Sobrang ganda ng round 2 ni Tuz. Para sa akin, it was a perfect round Pero napantayan ni Balz yun. Para sa akin, pantay. Sabi ko nga sa inyo, in terms of haymakers o room shakers, pantay sila doon. In terms of aggression, sabihin natin konting lamang kay Balz, pero in terms of overall performance, halos dikit lang talaga So, ito yung sinasabi ko sa inyo na lalabas yung recency bias kasi possible na ibigay ng mga judges yung boto nila kay Balz kasi nga mas natatandaan yung mga punchlines niya, mas ramdam mo yung intensity, mas ramdam mo yung bigat na mga suntok niya since tapos na nga si Tuz. So, possible ganun yung maging hatol Pero ayun, ako, to be honest ganun ko siya nakikita. Pwede kong ibigay kay Balz yung round 2. Dahil sa ganung paraan. Recency bias. Mas tumatatak. Pero, ayoko pang magbigay ng dito. Ng hatol. Kasi, feeling ko, magiging unfair Kasi maganda yung pinakita ni Tuz. Hindi sabi ko nga sa inyo, hindi ko pwedeng i-disregard yung ganong performance ni Tuz kasi maganda rin yun. Mahirap. To be honest, gusto kong ibigay kay Balz yung round 2. Sinasabi ko sa inyo, guys, gusto kong ibigay sa kanya. Pero ayokong masayang yung round 2 ni Tuz. Ito yung pinakadikit na round para sa akin. Pwede ba nating ihang muna to? Ano sa tingin nyo? Ihang kaya muna natin yung round 2. Dikit sobrang dikit ang round 2 First time ko gagawin, no? Kung maghahang ako ng round 2, ito yung first time. Sige. Hang muna natin yung round 2. Ay, hindi. Sige, hindi. Sorry. Sige, bigyan na natin ng hatol to. Round 1, binigay ko kay Balz. Sige. Round 2, tabla sa 10 points. Ganong kalakas yun. So, ayun. Sa round 1, binigay ko ng 9-8 in favor of Balz. Pero pagdating sa round 2, parehas silang may moment. Parehas silang may mga magagandang bara, magagandang punchline, magagandang haymakers. So ayoko mag-base sa recency bias Ayoko mag-base doon. So, I think fair voting, para maging fair yung voting, I think I'll go with tie sa 10 points. Ganong kalakas yung round 2 ni Tuz para sa akin at ganon din kalakas yung round 2 ni Balz. Kaya mahirap magbigay ng hatol. Pero yun, explain ko na sa inyo. I think best vote para sa round 2 is a tie. So, round 1, Balz, 2, tie. Round 3. At may natin, Tuz! Yo! Game. Inaakusahan pa ako nito na nagre-red tag para lang yung karir niya mag-boom. Kung tingin mo naniniwala sila sa rap battle, edi naniniwala rin pala sila si Lumino, si Dr. Doom. Gopelas versus Patra na naman sa finals. Rematch bang temang to? Well, dati tinalo na ng Gopelas ang mantra.
So tingin ko dito, deja vu. Kasi si Buds, may trauma na rin sa dope. Parang withdrawal na addict ka dito. Dope na naman ang tatalo sa mantra, parang mga sabog na Hindu. Kasi ano kala nyo? Wala nang mantra massacre porkit si Kuya Prince lumisa na ng pulo. Tanga, pag may iniwan na trabaho ang kuya, tinutuluyan ng bunso. Kaya, sa init ng aking aura, pati fighting spirit mo laknos, patay ka sa akin ngayon, total patay na patay ka ng makatagos. Gusto mo mainstream? Pwes gigiripuan na lang kita para lang matuto. Kontrolado ko yung agos mo, ako Poseidon ng dugo mo. Bago ulo mapagulong, babaha mo na sa pulo ng luha na tutulo. Sira yung ulo mo sa 3 rounds ko para may trident sa bungo mo. Kaya baka pati May ako try din sa bungo mo. sobrang brutal ng aking battle style. Sa pasabog kong dala, lasog-lasog si Buds, parang ako yung little boy ni Oppenheim. Sa daming tahing iindahin, para na siyang si Frankenstein. Aalingangaw to sa tenga mo magdamag, parang iyak na mga bata sa Palestine. Kaya after battle, pag kinamusta niyo si Buds, sagot niyo sa inyo, okay sign. Pinulbos ko kasi siya ng pinulbos, kaya sobrang fine. Tatadyakan ko Sobrang sa fine. tong si Buds para magdamagan niya ibida. Yung footprint na iiwan ko sa pulo, kay Buds yung makikita. Kasi deserve mo yan. Kasi nung sinasya, hinipe ni Tito, si Buds kay Cher na nagtampo ang puta. Bago mo hingin yung dating treatment sa mantra, yung dating mantra, ibalik nyo muna. Kasi di ba, kayo naman talaga yung binibida ni Tito dito dati. Nung dito pa kayo nagbabata, malinis tingin sa inyo ni Tito dati. Nung di pa kayo nagkakalat, tingin ni Tito sa inyo mga anak sa battle na sana balang araw bumakat. Kaso sa lahat ng ginawa niya, mas nauna pa yung sakit niya kaysa sa inyo tumapak. Kaya sana, Gago. kaya sana kahit pa paano kayo ay makaramdam. Di pa ba yun halata? Di rin naman kayo pinabayaan dati ni Shernan. Nung di pa kayo pabaya. Kaya sige himlay, kasama ng mga sinayang na potensyal ng mga mantra. Pulo ang sementeryo ni Buds sa daming pinatay na tsansa. Kasi dugo siya. Porkit nakitaan ng bato sa dugo itong Erwin nyo. Dugong pulo ka nga. Kasi apakalaki mong stepping stone. Hangad na agad pwesto sa pulo porkit siya'y bini-baby. Pwes may paglalagyan ka sa akin dito sa pulo. Basta zip code mo 8080. Ako na bahala magpaapoy sa iiwan mong sulo. Total idol mo rin si Duterte. Dapat ipatalsik ka na rin sa pulo. Kasi lahat ng rounds mo kanina, setup lang yun. Para yung dahilan ay malagyan. Pinapalag lang kita ng konti para naman kahit paano mapabilang ka na sa mga nanlaban. Kaya sana minsan na-checkpoint ka ng pulis sa may tabi lang. Total sanay na tong si Puno na binabaon at least doon mararanasan niya rin taniman. Kaya baka di ka na makauwi pag ikaw itinamaan sa madilim na kalsada. Mas malala pa yung strike na matatamo mo sa tigil pasada. Kasi gigilitan lang naman kita para makamit mo yung end time. Total di kayo naniniwala sa due process, sa leeg na lang kita lalagyan ng deadline. Patay to sa akin bar after bar, parang may bakal sa kamay. Tony Stark kasi patay rin siya inasnap sa bakal na kamay. DDS na nakikisigaw ng stop corruption, pero suportado niya mga corrupt din. Tipong kahit masira natin yung bulok na sistema, yung system niya mananatili na corrupted. Bring him home. Sigaw ng mga kapamilya at katropa na kinulit mo. Kaka-bring him home yung kay Duterte. Di nyo na malaya na si Buds na pala dapat yung iuwi nyo. Kaya change is coming. Matapos kitang ibaon. Change is coming. Kasi parating pa lang kayo. Change is coming. At saksi lahat ngayon. Change is coming kasi magkakaruki na kampyon. Taste your own medicine. Taste your own medicine kasi ikaw ay napasubo sa kulit. Pag tinalo kita dito, pagsubok lang yan. Kaya sumubok ka ulit. Tayo, muling balat, Mike. Okay, atay tayo dyan, Tus, lumaylay. Lumaylay si Tus, guys. Paano ba yan? Finishing touch para kay Buds. Pagsabay natin. Round 3 ni Buds. Game. Ay na natin, Buds. Huling ikot. Game. Tagal ko din hinangad makaapak sa gantong palapag kahit ilang beses pang nawasak. Ngayon mo makikita itsura ng rapper na di sinukuan ng pangarap. Tito Lugay. Tang ina nun. Kahit ilang beses pang nawasak. Ngayon mo makikita itsura ng rapper na di sinukuan ng pangarap. Tito Lugay. Ang galing. Aski, Josh, Pamoso. Ito na ba yung champion nyo? Sabagay, pare-parehas kayo mga wak na artist. Sige, champion ninyo to na maulit yung Class G versus Laxartis. Yung Prince versus Mirage. O diba grabe?
Sige, gawa tayong peking senaryo pang atake. Eh kung Vicente versus Tus kaya mga pare, wala pa akong sinasabi. Nakakatawa lang na kahit wala akong sabihin, alam na ng mga tao yung mangyayari. Kasi di ba dito mo sa finals babaguhin tingin sa mga rookie? Huwag ka nga magbida. Si Nasha, si D-Proc, si Uno, si Batman, mga rookie ng liga. Mga top dog na tinuring, di na matatanggi pa. Tanga matagal na kaming may respeto sa mga rookie mula nung pinatay ka ni Mix Maharlika. Tsaka nung rookie, gago, magtatatlong taong ka na dito! Nauna ka pa sa mga kreyo, ano ka nagdideliryo? Di na namin kasalanan tus kung rookie pa rin tingin mo sa sarili mo. Aray. Tingin sa sarili kasi pang rookie yung kargada. Di ka ba naaalarma? Kung nag-a-agree sila nung sinabi mo na rookie ka, ibig sabihin sa mga past battles mo ni walang nakaalala. Tatlong ka ng rookie. O, di ba Tapos parang na. bago? Tapos na. Nagmumukha ka lang may hinahain na bago. Paano mukha ka laging bago? Kaya na, walang expectation sa'yo. Paano mukha ka Tangina, ng wasak. bago? Kaya napakadali manggulat sa'yo. Paano mukha ka ng bago? Pues pagkatapos kong peklatan, tapak-tapakan, dungisan at pues pagkatapos kung dungisan, tapak-tapakan, peklatan at gasgasan, may senyalis ka na ng pagiging eksperyensato. Ganyan gumawa ng anggulo. Sobrang insane, malalil, brain bara pag nag-engage na, goes agad sa rib cage. Kaya manatili ka na lang dito sa ilalim kasama yung peking rookie na image. At kung gusto nyo makakita ng tunay na rookie, panoorin nyo ako mag-debut sa big stage. Umikot ka sa FRBL, Motus, Pulo, Raplines, online, lahat na pati asbagan. Di naman masama yan. Kaso magmumukhang rookie ka talaga kung nagre-reset yung resume mo sa bawat liga na sasalangan. Yeah, tama. Wala kang kinabibilangan. Tama. Nasa roster ka ng lahat. Aba, nakakamangha. Tapos ngayon ito madadala. Nakalimutan mo tus na ang kaibigan ng lahat ay kaibigan ng wala. Pero alam ko malakas Wala sa na. tukso, kaya umikot ka na lang sa underground leagues. Total yan ang iyong gusto. Tsaka para na din malaman ng ibang liga na sa kulo ka lang na bodybag ng gusto. San liga sumasabit, kaya pag sumampa dayo trato kahit sa lugar nila malapit. Mga kagayong Galing, no? ba't yung Motus walang homegrown talent? Pang inong yun. San liga sumasabit, kaya pag sumampa dayo trato kahit sa lugar nila malapit. Mga kagayong dahilan, ba't yung Motus walang homegrown talent? Hahay. Wala kang kulay! Wala kang banderang gusto mabitbet! Sasapakin ko na to pag ako pa nakarinig ng pangangaral mula sa'yo kung paano tumindig! Tinamaan ka ng lintik! Pag ito nag-champion, magiging malapamoso lang din. Tangina, walang dating! Champion sa underground league pero di alam ng mga tao na sa pulo ka nang galing! Di ka magcha-champion kasi di mo kami re-representa! Paano takot ka na may liga mabunggo? Ako di takot, dumana kang dugo! Kaya kong sabihin kay Vicente Nego de Ojabo na bali sila sa champion ng pulo! Alam ko pinaghirapan mo to! Kaso pasensya kung ganon. Kasi ngayong taon, dugong pulo ang magkakampyon! Tangina baon! Parating pa lang kami na fuck that! Nandito na ako ngayon! Tang ina. Tayo, pinapala din laban niya! Tangina, yun ang final! Tang ina. Yun ang finals. Ito from sa mga na-review natin. From Laxartis versus Charisma, Prince versus J-Doc, Pamoso versus D-Prof. Shoutout sa mga finals na yon. Pero I think itong Tus versus Balls, ito yung pinakamalakas na finals dito sa pulo. Mahirap pantayan to. So pressure sa ongoing titulo 2026. Pressure yon. Wala pa si Nasha doon. Tangina, kung nandun si Nasha, papalag na ganito kalakas eh. Pero wala akong kilala doon. Unumas siguro, kilala ko si Unumas doon. Sino pa? Basta pili lang yung mga kilala ko doon sa lineup ng titulo 2026. Sayang, no? Sana sumali si Nasha or kahit si or kahit si Casper, pwede naman sumali si Casper, 'di ba? Or si Espero or si Itz, pwede naman siya sumali ulit. Si Josh, pwede siya sumali ulit. 'Di ba? Kahit papaano, sana. Pero ayun,
yung round 3, wala na. Iniwan na siya ni Balz. 10-8 yun para sa akin. Hindi ko na papabain. Kitang-kita naman na kung gano'n nilamon ni Balz si Tus sa round 3. Round 1, dikit, 9-8 in favor of Balz. Round 2, tinabla ko. Sobrang hirap mag-decide doon. Pwedeng kay Balz yun. Recency bias, pwedeng kay Balz. Pero for me, para maging fair tayo, tinabla ko yun. Parehas naging malakas yung round 2 nila. Then round 3, kitang-kita na lumayo na yung performance ni Balz at lumaylay si Tus. So, final score, 29 points. Pucha, 29 points si Balz. Hayop. 9, 10, and 10 in favor of, 9, 10, and 10, 29 points para kay Balz. Kay Tus naman, meron siyang 8, 10, and 8. And that's 26. 29 to 26. Rounds 1 and 3, Balz. Round 2 tie, Balz. Grabe yung rhyme schemes ni Balz dito. Sobrang nag-improve talaga. Oragon 4, Titulo 2025 Finals. Maraming salamat ulit. Linya HQ kay Kuya Ali. Maraming salamat sa pagpapayaro ng venue. At sa lahat ng nagbigay para sa papremyo ng ligang to. Hypebeat, Real Jokes, Killions, Pinoy Boulevard, kay Madam Erlyn Siao. Maraming salamat. Syempre, at Cap na galing sa Crown Manila. Pero ang boto ng hurado, 7-0! Balz. Titulo 2025 Champion, Balz! Gusto ko naman pasalamat sa pulo. Inang lakas ni Balz ngayon sa sa tournament na to. Ibang-iba sa Balz na na-review ko sa past tournaments. Ang lakas niya dito. Yo, shout out sa mga tropa sa overtest na pumunta. Shout out palagi sa Killions. Kung ano pa aking role. Yun. Lagi na akong makikipagsuhan. Dadek! Alisan na yan. Ang saya ng Yo, Ryan, FRBL, siya ko sa laban na to, pahin na sa pulo, goal sa dalawa. Pero round 1, ang ganda ng palitan nila. Pero nakuha ni Tus yun para sa akin. Sa dami ng punchline na binato. Round 2, para sa akin, naging laban nila. Pantay lang talaga. Pantay. Kaya tabla, round 2 nila. Round 1 kay Tus, round 2 tabla. Round 3, doon na nakuha ni Balz. Yung momentum, tsaka yung dugo na galing sa pulo. Pinatunayan niyang siya talaga karapat-dapat ng champion. Pero tabla yung boto ko. Round 1, Tus. Round 2, Tay. Round 3, Balz. Pero mas maganda talaga yung natapos niya yung battle ng maganda talaga. Yes! Balz. Yeah. Parehas kami ni Rayan ng boto na 2 tie, then 3 Balz. Napakalakas sa finals na yun. Pangin ang yan. Round 1, binoto ko si Tus. Mas maganda yung opener ni Tus para sa opener ni Balz. Pero sa round 2, tangin na bumawi dun si Balz. Mas tinakasan niya yung boses niya. Putang ina, mas tinapon niya si Tus sa presensya. Game na lang para Balz para sa round 2. Bali yung round 3, putangin na. Mas lumaylay doon si Tus. Round 3 at yung round 3 naman ni Balz Pinakamalakas. Mas magaganda yung mga narrative niya ron. Mas may istorya sa tournament. Pinatunayan ni Balz na putangin na, hindi niya pakakawalan yung finals na to. Pero syempre, props pa rin kay Tus. Napakalupit na Ganda ng battle. para sa finals. Proud ako sa'yo, Tol, pero Balz.
Yo, Rob Garisma nga pala. Itong laban na to para sa akin. Round 1 kay Tus, round 2 tabla, round 3 kay Balls. Pero pares din. itong laban na to, pinaturayan talaga niya na yung battle rap, hindi lang pagandaan ng lyrics, hindi lang palupitan ng lyrics, palupitan din gumanap. Kumbaga sa dulo makikita mo yun. Parehas naman silang may mga technical na binibitaw. Yeah. May mga sinasabi na magaganda na lyrics. Ang problema minsan kapag sumagat ng laban, kailangan mo rin ganapan, kailangan mong gumanap. Kung napanood yung laban, makikita nyo kung paano gumanap si Balls talaga mo. Pero sabi mo talagang pang champion habang yung lalo sa round 3 dun talaga eh. Sa round 3 kasi yung round 1, tus yun. Tuloy-tuloy yung ginawa niya ron. Si Balls nangangapapa. Sa round 2, tabla sila para sa akin. Parehas lang sila na balance lang yung nagawa nila. Sa round 3, doon mo lang masasabi na iwanan ni Balls si Tus. Hindi ka, yung lamang si Tus sa round 1, pero yung lamang ni Balls sa round 3, kayang namunin yun. Lalo na yung huli-huli niyang linya na sinabi na andito na ako ngayon. Para naging lipat Tus ang pinaka-topic ni Tus. Kaya yun, sobrang solid yung laban na to. Sobrang galing ni Tus. Sobrang galing lang din talaga ni Balls. Yeah, Balls. Ronan, nasabi na lahat eh. Kung baga sabihin ko na lang yung pinaka-napansin ko. Halos, same lang naman sila ng style. Sila pinakita sa Eternals, pag-ibig kung paano sila mag-ibig. Halos yung style din nila kung paano sila mag-ibig ng paano rin naging pareho. Kaso mas napansin ko yung digil kay Balch. Pinupoint lahat ng linya ng kay Tus. Round 1, ako yung Tus para sa akin. Kasi nag-overall ko siya pabasihan. Mahirap eh. Kaya ang ginawa ko, may line, punchline ko, binasiya ko. Round 1, nakuha yung Tus. Round 2 yung pinakamalakas na parte na nagawa ni Balch. Umpisa hanggang dulo nagawa ni Balch yun. Sa round 3 naman, kaya tingin ko nakuha ni Balch yun kasi maraming linya si Tus eh na nagawang ibalik ni Balch. Lalo yung about sa rookie na binanggit ni Tus sa buong round niya. Tapos yung about sa parating pa ng kami na mas maganda yun na sa nagtapos na lang. Mas binigay ko 2-1 para kay Balch. Yung 1, para sa akin clear para kay clear para kay Tus. Yung 2, akala ko kay Tus na kasi ang lakas ng rebat tsaka ang ganda ng angles, pero sa totoo lang yung naging laban paganda ng angles. So round 2 sobrang dikit. Ibibigay ko sana kay Tus yung round 2 kasi mas meron sa yung bit niya, para sa akin mas dark, mas trip yun. Pero sobrang convincing ng round 2 ni Balch nung pagbanat ng round 3 ni Tus. Kasi pagdating ng round 3 ni Tus, medyo flat yung tira ni Tus. Maganda yung technical eyes, mas maganda yung techniques, maganda yung composition. Pero dahil na tumama na yung isang part, Nagtuloy-tuloy na. nag-fall yung round 3 ni Tus at sumakto na ang lakas na ng round 3 ni Balch. Nakakuha na yung 2-1-3. So 1, Tus, 2-3 Balch, 2-1 shots na pareho. All 3 rounds gray natin. All 3 rounds game matter. Tus versus Balch, yung round 1, bigay kay Tus medyo may yung round 1 Balch. Pero ang lakas pa rin. Pero syempre, parang mas lumabas yung... Picture muna, pagkatapos sa judging, ako lang na uuwi. Nakakaya ko, Tus, Yung mga kapatid doon sa balo, ako sasama. nag-spin si Balch. Lakas, kahit malakas yung rebat ng Tus. Nung bumanat si Balch, okay din. Sobrang mas tumimbang para sa akin yung Balch. Round 1, Tus, round 2, Balch. Tapos ito na round 3. Akala ko Tus na. Lakas nung round 3 niya, parang pang finals na lang. Tapos biglang bumanat si Balch, yung round na niya. Yun, talagang na-overpower niya yun. Kaya para sa akin, round 1, Tus, Balch, saka round 3 Balch. Kaya binoto ko si Balch. Okay. Congrats pa rin kay Tus, sobrang ganda ng performance niya. Hindi natin pwedeng i-invalidate yun. Oo, tama. Ganda ng performance niya, pero mas lumamang si Balch. Kaya congratulations sa kanila. Round 1 para sa akin, malinaw kay Tus. Actually, nung round 1, akala ko bati ba? Ako lang pala yung bumoto ng Balch sa round 1, no? Sa pinakita ni Tus. Pero round 2 at 3, nakabawi talaga ng si Balch. Nakatulong din talaga na Pangalawa siya. mas nahulman niya yung Okay. Tsaka mas pinagay ko snaps niya. Just parang may nagsabi ata kanina, hindi lang kailangan malakas sa lines, kailangan malakas din pag-goal mo talaga. Nagawa niya ibang siya para sa akin. Nakabawi siya round 2.
Lakas sa battle, prop sa kanilang pareho. Para sa akin, round 1, Toos, malinaw, pero round 2, 3, malinaw din. Bucks. Para sa akin, Bucks. So, that's it. That's it, guys. And, wala na akong idadagdag na wala na akong idadagdag na komento. I think nasabi ko na yung lahat, and itong battle na to, ito yung pinakamalakas na finals dito sa Pulo. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, from Laxartis versus Charisma, Prince versus J-Doc, Pamosa versus D-Prof, and itong Toos versus Balz, ito yung pinakamalakas para sa akin. I think mas malakas pa tong battle na to dun sa mga champ versus champ na si Rhyme versus Laxartis and Laxartis versus Pamoso. Mas malakas pa to. So, let's go, guys. And sobrang happy ako na naging ganito yung outcome ng battle kasi sobrang worth it para sa akin. So, yun. Tangin ang init na dito sa kwarto ko. Nagpapawisan na ako. Pero, tangin ang ganda nun. Na sobrang sobrang na overwhelm ako dun sa performance ng dalawa. Ito yung pinakamalakas na version nilang dalawa. Ang lakas din ni Toos doon at ang lakas din ni Balz. Pero yun, what's done is done. Congrats kay Balz, champ. Sana isa tournament niya ngayon sa Langit Lupa. Sana magtuloy-tuloy din yung run niya. Kayang-kaya niya yan. Sa kabila yung mahirap yung kila Jabo at kila Sisik, yung mahirap yun. Pero yung sa bracket ni Balz, I think kayang-kaya niya yun. Okay? So yun, bahala na. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. And for the month of May, bahala na kung ano yung magiging reviews natin sa month of May. Pero for the month of April, guys, salamat. Naging successful yung plano, naging successful yung run, and maraming salamat dahil sa inyo. Peace out. Kita-kits tayo, mga kumag.